Ikalawang Kronika, chapter 7 verse 14. Ang sabi diyan, ano? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin, and heal their land. Amen. If my people are called by my name. Sino ba sinasabi nitong if my people? Sino itong mga tao na to? Yung mga taong lalapit sa Panginoon, mananalangin. Lahat ba ng tao tinutugon ng Diyos sa panalangin? Hindi lahat, di ba? Sa tingin niyo, ano ba yung mga hadlang? Bakit hindi tinutugon ng Diyos yung panalangin? Kasalanan, ano pa? Ha? Pagsisinungaling. Pandaraya. Pagnanakaw. Alam nyo, lahat naman ng tao may pangangailangan. Amen. So, ibig sabihin, hindi lahat ng panalangin ay may kasagutan. Pero naman hindi sinasagot kasi nga may maling motibo. Halimbawa, papipray nila, yung kapitbahay nila, natamaan ng kidla. Kaya mas masagasaan ng trap. Tutugunin ba ng Panginoon yun? Kasi may masamang hangari. Di ba? Sabi nga ng Biblia, imbis na sumpayin mo yung kaaway mo, ipanalangin mo siya na magbago. Amen. Di ba? May kasabi nga, blessing is powerful than cursing. Imbis na isumpa mo yung tao, i-bless mo siya. Kasi pagka ipinalangin mo siya naging masama, magiging masama nga siya. Pero kapag pinalangin mo maging mabuti, magiging mabuti. Amen. So, if my people, which are called by my name, shall humble themselves. Unang-una, kapag nag-pray tayo, dapat meron tayong pagpapakumbaba. Diba? Ano ba ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Sa English, humble. Ano ibig sabihin ng napaparaya? Nagpapatawad. Diba? Sabi nga ng Biblia, kapag binato ka ng bato, hindi kasabihan pala yun, pag binato ka ng bato, ang gumagawa sa iyo ng masama, huwag mong gagawa ng masama. Kasi pag ginawa mo siya ng masama, parehas na kayong masama. Ang gumagawa ng masama, gantihan mo na mabuti. Yan ang utos sa atin ng Panginoon na kinakailangan maging mabuting halimbawa tayo. At saka pag nag-pray tayo, hanapin natin yung mukha ng Diyos. Hanapin natin yung kagustuhan ng Diyos. If my people shall humble themselves and pray and seek my face, hanapin mo yung mukha ng Diyos. Paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Seek my face. Sabi nga ng Biblia, malakapalad yung may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang tanong, may nakakita na ba sa Diyos? Wala pa. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Hindi nakikita. Amen. Pero ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay. Hindi natin siya nakikita, pero pwede natin maranasan ang Panginoon. Siyempre, kailangan meron tayong malinis na puso. Diba?
Mapalad ang nagpapakumbaba sapagkat sila ay tataas ng Panginoon. At yung nagmamakataas, binabagsak ng Diyos. Mapalad yung mga taong ipinagkakasundo ang kapwa sapagkat sila ay tatawagin anak ng Diyos. Yung mapagpayapa ka. Di ba? Pero kung ikaw ay pinagmumula ng kaguluhan, kaninong anak ka nun? Mas gusto mo yung kapwa mo, pinag-aaway mo. Di ba naranasan nyo yung bata ka? Sige, matapa. Matapa ka nga, hawakan mo nga yung tenga. Di ba? Sus ko pa. Hawakan mo nga yung ilong. Maya-maya, susuntukan. Kasi nga, inaano mo, binubuyo mo eh. Di ba? Mapalad ang taong ipinagkakasundo ang kanilang kapwa sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Amen. Amen. Kaya kapag ikaw ay mapagpayapa, ikaw ay mahilig sa pagkakasundo, anak ka ng Diyos. Ano pang sabi dito? And seek my face and turn from wicked ways. Talikuran ang masamang gawain. Amen. Sabi ko nga kanina, ang Diyos hindi siya bingi. Hindi siya bulag. Para yung panalangin natin ay hindi niya madinig o tugunin. Pero yung kasalanan ng tao, yun ang nagiging dahilan para yung prayer natin hindi makaabot sa Panginoon. Kaya pag nagpipray tayo, huwag ng kisame lang. Sabihin ng butki. Nagpipray na naman. Kasi nga meron siyang sama ng loob. Meron siyang kagalit na hindi pinapatawad. Di ba? O meron siyang tinatagong kasalanan. Kaya kapag ikaw ay may kasalanan, meron kang tinatagong galit, puot, hadlang yan. Para ang iyong panalangin ay matugon. Hello? Hello. And turn from wicked ways. Talikuran natin yung kasalanan. Lahat naman tayo dito, hindi pa perfecto, di ba? Pero hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Iba yung makasalanan, iba naman yung nagkakasala. Amen. Yung makasalanan, ito yung nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya, masama. Yun ang makasalanan. Pero yung nagkakasala, minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, minsan nagagalit tayo, minsan nagkakasala tayo. Pero kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay mapagpatawad. Amen. Papatawarin tayo sa ating mga kasalanan. At siyempre, nagsisikap tayo na makasunod sa utos ng Panginoon. Amen. Paano na tayo makakaiwas sa kasalanan? Anong gagawin natin? Paano tayo makakaiwas sa masama? Manalangin, ano ka? Gumawa ng mabuti. Huwag makikisama sa demonyo. Sa masasama. Mga masamang barkada, masamang impluensya. Di ba? Nakakahawa yun. Kaya pipiliin mo yung sasamahan mo. Amen. Para makaiwas ka sa masama. Ilayo mo po kami sa masama at ihadya mo kami sa iyong kalooban. Amen. Diba? Ang sabi nga nila, ang tukso, hindi lumalayo yan. Lumalapit. Anong gagawin mo? Ikaw ang lalayo. Hindi totoo yung sinasabi yung tukso. Layuan mo ako. Hindi lalayo ang tukso.
Ang tukso ay lumalapit. Ikaw ang lalayo. Amen. Di ba? So, iyon ay isa sa maganda nating gawin. Ibiwas sa masama at humingi ng tawad. Pagka ginawa natin yon, ang Diyos ay tutugunin tayo sa ating mga panalangin. Amen. So ulitin natin ano? Kung ang mga anak ng Diyos ay magpakumbaba at manalangin, hanapin ang mukha ng Diyos at talikuran ang kanilang mga kasalanan. At pag ginawa natin yon, tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Pagagalingin ang ating sambayanan. Amen. Amen. Diba? So, ang buhay natin dito sa mundo ay walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan. Panay ang lindol sa iba't ibang lugar, di ba? Sunod-sunod yung lindol. Bakit kaya lumilindol? Diba? Niyayanig din ng Diyos yung tao, magbago ka na. Pag hindi ka magbago,